Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, si isang kapitan na naman po, Captain Dado, pumutok sa galit, pinagmumuraan ako. Si General Torre, yan mga kababayan ang ating bibigyan ng komento. Mula po ito kay Pinoy Vlogger PH, nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, bago po natin muling pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito, may share lang po ako kasi si Executive Secretary Bersamin mga kababayan ay naglabas po ng kanyang pahayag patungkol po dito sa nangyayari sa Davao City. Yan, pati po ang human rights mga karibyo natin. At si Atty. Topacio may ibinulgar. Ito, isa-isahin po natin mga kababayan. Unahin na po natin si Executive Secretary Bersamin mga kababayan. Ito po ang kanyang pahayag, no? Sir, may we have your directive lang doon sa nangyari kay Pastor Kibuloy, sir? No comment. So yan mga kababayan, no comment muna. Ang sabi po, Eto, babawian po natin nyo ng itong mga tanso vloggers na ito. 'Di ba kapag hindi nagko-comment si BP Sara sa West Philippine Sea, kino-comment agad, no comment pala yung ninyo Vice President Sara Duterte ninyo Eto nga Executive Sir, kasi hindi naman nagsasalita si PBBM patungkol po dito sa nangyayaring kaguluhan sa Davao. Executive Secretary Bersamin ay no comment din. Nako. Eto, pakinggan pa natin. Sabihin na politically motivated pero hindi naman totoo. Sir, sorry, politically motivated, sir? Politically motivated daw. Sa kanila. What do you want to tell them, sir? Those people... So yan mga kababayan, tinatanong po kung politically motivated yung nangyayari sa Davao City mga karibin natin. Sinasabi ni philosopher rin parang si parang si Sandro Marcos lang tinang na what do you think about the video, no? Sinabing what do you think, di ba? Ito naman sinasabi na sa kanila. Politically motivated para daw sa kanila mga kababayan. Sino bang tinutukoy nito? Malamang yung mga Duterte po mga kababayan, di ba? Sa palagay niyo po ba, ikaw na nanonood ngayon, hindi ba talaga politically motivated itong ginagawa ng ni Torre at ng PNP diyan sa Davao City? Okay na lang pong sumagot mga kababayan. At ito nga, human rights, yan. Ito, human rights mga kababayan, nagsalita patungkol po sa nangyayari diyan sa Davao City sa pag-aaresto kaya Pastor Apollo Kibuloy. Ito po ang sabi ng CHR mga kababayan. CHR urges KOGC members to respect state forces, avoid escalating tensions. Yan mga kababayan, no? Ito po yung ng Inquirer.net, no? The Commission on Human Rights has reminded, kakaiba yung human rights natin ngayon, no? Palakpakan po natin ang human rights kasi for the very first time mga kababayan, kumampi po sila sa authority, 'di ba? Mostly ng mga human rights yung kinakampihan, hindi po yung hindi po yung gobyerno. I mean, hindi po yung armed forces, 'di ba? Doon po sila kumakampi sa mga sa mga citizen, 'di ba? Pero ngayon kakaiba po Ito po ang sabi na reminder the Kingdom of Jesus Christ members of the importance of respect state forces by allowing them to do their duty and to refrain from actions that may escalate tensions or obstruct the legal process.
Ayan mga kababayan, yan po ang human rights natin ngayon, ha. Grabe ha, sa panahon po ni Tatay Digong mga kababayan, hindi ka po, no, ni isang human rights lawyer or kung sino pa man tagapagsalita ng human rights, no, hindi ka po makakakita na kumampi ang mga hinayutak na ito, ha, sa otoridad. Pero ngayon mga kababayan, ha, well anyway mga karibin natin, alam na rin naman po natin kung ano ang rason, di ba? O eto na lang, eto na lang si Attorney Tofacio. Nako mga kababayan, Attorney Tofacio shows a photo of President Ferdinand Marcos Jr. and First Lady Lisa Marcos with controversial Pogo personalities during Pandesal Forum in Quezon City on Monday. Ano po ba itong ipinakita ko na ito eh? No, galing po kay Ma'am Maharlika mga kababayan. So, eto po yun, no? Yan po yung picture mga kababayan. Yan, ito. Ito po yung picture. Itong isang ito, na si Mr. Wu, Pogo owner ng Porac, Pampanga. Yan po siguro yung tinutukay dyan na big time. Na Pogo owner. Sabi nga sa comment dito, sa dinami-dami ng tinututukan nating Pogo owner, nasa Malacanang kasama pala nila yung bigatin. O kayo ngayon mga kababayan, mapapaisip rin kayo, di ba? O bakit nandito ito? Bakit kasama ni First Lady ito at ni PBBM? Di ba? Anong meron? O yan, marami na tuloy nag-iisip ngayon, di ba? Kung bakit ganito? Total ban, di ba? Napaka-firm, napaka-strong ng sinabi ng ating presidente nung nakaraang SONA. Total ban ang Pogo sa Pilipinas, pero kasama po nila isang Pogo personality. Kasama po nila. Anong ibig sabihin yan? Well, anyway, kayo na lang po ang bahala mga kababayan. At ito na nga, sinasabi ko lang sa inyo kasi para malaman nyo rin at makapag-react kayo, di ba? Kasi lahat naman tayo may karapatang makapag-comment, di ba? Sa kung anong nangyayari sa ating bansa, no? At ito na nga mga kababayan, si Captain Dado mga karibin natin pumutok sa galit. At ito na, pakinggan po natin ang kanyang sasabihin. Ito po. Mga walang iya kayo? Putang ina nga pulis kayo? Hayop kayo? And very proud kayo sa ginawa ninyo? Wala akong pakialam, pakulong nyo ako, kasuhan nyo ako, tangina ninyo. Gusto niyo magkaroon ng demarcation kung ano yung matino at hindi yung matino. Doon kayo sa hindi matino. And we will take the side. Tangina nyo. I am calling for the disbandment of the whole PNP organization. Kasi mula nung tinatag kayo, panay problema ang binigay ninyo sa bansa natin. Service. Wala kayong kakwenta-kwentang mga polis. Hindi pwedeng dahilan yung sasabihin ninyo sumusunod lang kayo sa utos. No. It's not a reason. Hindi. Napagsabihan lang kami ni General, sumusunod lang kami. Hindi, trabaho lang. Hindi. Wala kayong kaprinsip-prinsipyo sa buhay. Hindi kailangan ng taong bayan ng ganyang klase na police force na nagiging private army ng kusino man yun nasa itaas na nag-uutos. Kaya ikaw ba PNP, ikaw ba DILG, ikaw ba BBM o kusino pa? Hindi pwedeng gano'n ang PNP. So yan mga kabayan, galit na galit po si Captain Dado mga karibin natin. At i-share ko lang din po, no? Kasi tama po si Sir Dado dapat hindi po ganito ang ginagawa nila dito sa taong bayan, no? Kasi itong mga ito, no? Nagbabayad din po ito ng buwis. Wherein ginagamit, pambili po. Ito kukunin ko lang po, i-credit ko po doon sa pare na napanood ko kanina, kalimutan ko lang yung pangalan. Sabi niya po, yung binibili ng uniforme, kagamitan ng kapulisan, no? Ay galing po sa buwis ng mga taong ito. Galing sa buwis natin, mga karibin natin, no?
Tapos gagamitin rin. Yung mga kagamitan nila like tear gas, di ba? Yung uniform nila gagamitin din sa kung ano mang ginamit nila, pamalo or something na yung mga baril nila, di ba? Galing po yan sa taong bayan. Pera ng taong bayan ang binili niyan. Hindi po taong bayan ang ano ninyo, ang kalaban ninyo. Di ba? Ganitong napakalaking pwersang ito. Yeah. Kawawa naman po yung mga ano ng KOGC kung napanood nyo lang, di ba? May namatay nga po eh. Cardiac arrest yung kinamatay. Ang PNP natin, PNP ng taong bayan. No? Kaya mali yung ginawa ninyo. Kahit saan nyo daanin, kahit saan yung argumento daanin, mali yung ginawa ninyo. No? Sinasabi ko na mali yung ginagawa ninyo, PNP. At kinakailangan, lahat kayo na involved dyan, mula kay Torre, General Torre, down the line, mga colonel niya, lieutenant colonel niya, captain major, no? Down the line, sarhento niya, hanggang doon sa kahuli-hulihan, na tamukyo, na pulis doon, na tatayo-tayo, na mukhang tanga nga, tatayon-tayo. Tapos po, nakanganga, matutulog lang kayo doon sa nakahiga kayo, nakakahiya kayo talaga. You are an embarrassment to what a police force should be. Nakakainis kayo. Gigil na gigil talaga ako. Kaya labas yung lahat ng pangalan nyo makuha, demanda kayong lahat. Singilin kayo ng KOJC, singilin kayo ng mga taga Davao, singilin kayo ng Pilipino. Tanggalin kayo sa serbisyo without benefits, without pay, without pension. Now, you made the decision, ginawa mo yung gusto mo, General Torre, panindigan mo. Korte-korte kayo. Sige, depensa mo yung sarili mo, inutusan ka lang. Hindi pwedeng dahilan yon, inutusan ka lang because you can always reject an illegal order. Tama ba yung ginawa nin? May babalik niyo pa ba yung buhay nung namatay? Tapos kung kunyaring mabuhay man yung 4 na inatake, putargis kayo. Putang ina nyo. Sorry. PI kayo. May babalik nyo pa ba yung buhay nung namatay at ngayon yung inatake sa puso, gawa ng tirgas-tirgas ninyo? Paano kung gulay yun? Paano kung naging gulay yun habang buhay? Mga walang iya kayo? Putang ina mga pulis kayo? Hayop kayo? And very proud kayo sa ginawa ninyo? Very proud kayo? You feel pride in your unit, in your organization? Mga ina nyo? Wala akong pakialam, pakulong nyo ako, kasuhan nyo ako, tangina ninyo. Gusto niyo magkaroon ng demarcation kung ano yung matino at hindi yung matino. Doon kayo sa hindi matino. And we will take the side. Tangina nyo. We will take a side. Hayop kayo. Mali yan eh. Puta na nyo. Hindi na may babalik yung buhay nung namatay. Tapos yung trauma ng mga taga KOJC. Hayop kayo. Isang tao, 5 tao, gusto nyong hulihin. Mali pa yung papeles ninyo. Nasa Pasig yung tao, nandiyan kayo sa Davao. Anong elsewhere yung pinagsasabi ninyo? Hayop kayo? Gagamitan nyo ng excessive use of force? Tanang tarantado kayo. Yung holy ground yun. Holy ground. Kingdom of Jesus Christ. Tarantado kayo. You went in on live pucha inatake nyo, Kingdom of Jesus Christ. Anong pinoproject ninyo? Mga demonyo kayo? Nakakahiya kayo. Ang sa akin, kung magkakaroon ng investigasyon, kung yung mga legal remedies ay hindi mag-work at talagang gaganyanin pa ang taong bayan, let's draw the line, no? Yung lahat kayo, dapat kayo tanggal kayo sa serbisyo. Lahat kayo. I don't give a shit kung lahat kayo. I don't give a damn kung lahat kayo. Matanggal kayo sa serbisyo. Because we do not need yung ganyang klase na mga mabababang rangko hanggang sa general na polis na hindi na alam kung anong tama at mali. May namamatay na eh. Ganyan yung asal ninyo. Tapos yung doon nakatira, yung papasukin. Mga hayop kayo. Tapos titira-tira kayo dyan kayo sa loob, parang inyo yung property.
Wala na kayo respeto sa private property. Tarantado kayo. Tangin ninyo, hayop kayo Mga wala kayong kakwenta-kwenta. At yung mga tao, huwag kayo matatakot. No? Pilipino rin yung mga yan, na inarmasan lang natin. Tayo nag-armas. Tayo. No? Kaya tayo rin, pwede nating bawiin lahat yan. Putragis yung mga yan. So yan mga kababayan, talagang sumabog na nga po itong sa galit. Si Captain Dado mga karbi natin. Tama po, di ba? Tayo po ang nagbigay ng armas sa kanila. Tayo po ang nagbabayad sa kanilang mga uniforme. Tayo po ang nagbabayad sa kanilang tear gas. Tapos kayo rin pala, tayo ang titirgasin nila pagdating ng panahon, di ba? Nakakalungkot mga kababayan kasi hindi naman tayo Sabi nga nila, kung ipinadala yung 2,000 PNP officers, no, sa kabundukan, wherein nandun talaga ang mga totoong terorista. Siguro may nahuli pa sila. Diba? Yan nga po mga karbi natin kasi hindi naman yung bundok kaya marami po silang dinala. Kasi diba, siguro ko, mga kulang sa training din ng mga ito Tingnan nyo, nakahiga lang. Diba? Buti nga pinatulog pa kayo ng mga taga-kingdom buti nga pinagpapahinga pa kayo. Diba? Diyan sa private property na yan, nasa kanila po. Well, anyway mga kababayan, ano man po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito. Comment lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol dito. Right? Maraming salamat po.